sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo nagkumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala sa oras ng pangangailangan. Si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Good evening sa ating lahat, mga kapatid. Hallelujah! Amen. Good evening po sa ating mga kapatid, lalo na po yung mga nanonood, at alam ko kanina pa po kayo nakaabang dahil gusto niyo pong makarinig ng mabuti at magandang balita ng ating Panginoon. Pero sandali muna. Ano Ay, yun? hindi. Pray muna tayo. Oh, sige, Sister Sally. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Samahan niyo po kami sa panalangin. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, you are the God, or awesome God. Napakabuti niyo po sa amin. Wala kang katulad, Ama. Maraming salamat po sa oras na ito na kami po ay pinagsama-sama na naman ninyong magkakapatid. Salamat po muli, Panginoon, sapagkat alam kong kayo po ang mangunguna sa amin sa oras na to. At itinataas ko po sa inyo ang lahat ng inyong gagamitin, even the sound systems, Lord, the praisers, lahat po, Panginoon. Maraming salamat po sapagkat ikaw po ang nangunguna sa amin. Napakabuti mo sa amin, Panginoon. Muli, samahan niyo po kami sa aming pag-aaral sa gabing ito. Ang lahat ng ito ay aming samot-dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Di ba dahil Bible study ngayon? Oo. Ano nga yun sa Psalm 133? O, sige. Samahan niyo kami, ha? Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid.
Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Ang magkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Ayan, thank you, Lord. Kasi, nakakatuwa kasi ito muli ang pagkakataon na muli ang mga magkakapatid sa Panginoon ay magkakasama na naman po tayo ngayon. Amen. At sisimulan po namin ngayon sa isang pagbati Ayan. sa mga kapatiran natin na kanina pa nakaabang Yes. para makarinig at makapanood ng salita ng Diyos. Yan. Yes, Sir Jan. Good evening. Aba, unang-una kay Sister Sharon Nagit. Uy. Ayan. Sino nga nanay niya? Si Sister Relly. Tsaka Dangana. nag-anniversary sila ng kanilang Brother husband na si Brother Roland Nagit. nag-anniversary sila ng kanilang wedding anniversary. Wedding anniversary. Ayan. Thank you, Lord. Si Sister Lorna Pehi. Thank you, Lord. Good evening po, kapatid. Sa'yo. Sister Jocelyn Denaco. Good evening po. Yan. Kay Sister Mai and Angie. Okay, good evening din po kay Sister Neva Lalog at ang magkakapatid na si Sister Mercy, Sister Luz, ayan mga kapatid natin yan. Amen. Thank you, Lord. Mike and Angie Sotomango po. Good evening, Jesus. A blessed Wednesday to all. Good evening din po sa inyo, Sister. Ayan. At kay Sister Eloida Akayan. Ayan. Kilala natin yan, May di ba? kumakaway po dito. kilala natin yan, di ba? Sister Yes. Eloy. Ayan, hallelujah. Good evening din po kay Sister Linda Javier. Alam mo mga mga katulad ko ring byuda na. Pero sila, palagi yan silang nakikinig ng salita ng Diyos. Ayan. Amen. Kay Sister Karen Beltran ng ating Youngstown Prayer Group. Good evening din po sa inyo. Ito yung may kakambal, di ba? Ay, ito ba yon? Sister Tina Beltran. Ay, yung isa pala. Oo, siya pala yung merong may kakambal, Sister Karen. At nakita ko dito si Sister Mabel Imperial Kaluwalhatian. Sister Mabel, Ay, parang siya yung challenge Challenge, ni oo. Brother Bong. ni Brother Ayan, Bong. thank Sister you. Mabel, ready ka na. Thank you, Yes. Lord. Hello din po kay Sister Nida Hernandez. Good evening po. Brother Ed Galietes, ayan, kasama yan si nasa- Sister. Ayan, Sister Tess. Yes. At ganoon din kay La Alpha, kay Brother RJ, kay Maki, at kay Nikki. Ganoon na din kay Molang at kay Piyu. Yan, binati ko yung mga alaga mo, Alpha. Ha? Thank you, Sister Lord. Rachel Elecher. Nasa Japan ba ito hanggang ngayon? Yes. Hindi Sa ko ano pa rin yan? yan. Andres Prayer Group Oo, natin oo, yan. kasamaan siya. Hallelujah. Sister Carmen Sebastian. Welcome. Kay Sister Nita Gelardino ng ating Makati. Sabi niya, Blessed Wednesday po sa lahat. Ganon din kay Sister Mai Aquino. Hello po sa inyo dyan, Sister Mai. O in fairness, halos lahat ng worker naka-online sila ngayon. Si Ah. Lisa, Pangilinan. Sister Sister Jesusa, Sister dalangin Jesusa. ka. Ba, praise the Lord. Thank you, Lord. Sister Mylene P. Aquino, natiga, Los Baños. Ayan, good evening. Oh, talaga ba? Wow, praise the Lord. Amen. Thank you, Lord. Sister Edita Liantada. Good evening po sa Trinidad. lahat. Yes. Yes. Sister Cons Montinola Suarez at kay Nanay Aning. Hello po sa inyo dyan, Nanay Aning, sa Victoria Homes Prayer Group. Sister Virgie Bito, ayan, nagsabi po siya, pagka daw isinama siya ng kanyang anak na si Brother Dave, sasama daw siya. Ayun naman Ayan. pala. Pag-pray natin ulit na makabalik si Brother Dave dito. Ayan. Amen. Kasama si Inang Bibe. Yes, we miss you na po, Inang Bibe, at ganun din sa inyo mga apo. Ganun din kay la Sister Anrin and Brother Dennis Vito, kay Brother Dave and Sister Rav Vito. Yan, sa kanilang mga apo at mga anak. Thank you, Lord. Sister Mercedes Pega, good evening, Comfy family.
Sister Carmela Tison, good evening. Sister SP, ayan. Yung kumanta yung anak niya, Ay, no? oo. Si Hindi. Sister Chanel. Pamangkin niya yun. Pamangkin niya si Sister Chanel. Pamangkin niya yun. Kasi parang medyo kaboses niya eh. Ganun. Susunod. Susunod na. Thank you, Lord. Amen. Yung Alam kanyang mo. anak. Amen. kakanta. Amen. Thank Oo, you, meron Lord. siyang anak din na magaling kumanta, si Joyce. Joyce. Yan. Thank Yes. you. Bahista Oo, din magaling daw po. maggitara, yun. Oo. Isang big fish, ang alam ko, ang pangalan ng dati nilang... Oo, sila yon, di ba? Sila. Amen. Yes. Sister Ami Hernandez, hello po. Good Hello evening Good po evening, kay Sister Ami. Brother Rodrigo Salvacion, si Brother Boy Brother po yan. Boy. Hello din kay Ina at kay Brother Mon. Ang ganda ng pangalan niyo sa Facebook, kumpleto talaga. No? Brother Maganda rin. Rodrigo. Amen. Thank you, Lord. Kay Sister Lisa Capuno Alvaran. Yan, si Mama Lisa. Ang tawag ko po dyan, Children's Ministry, kasi lagi po yan na pagkakamalang bata. Wag lang po nga harap. Hindi, joke lang po. Lagi po yan si Mama Lisa. Baby face po kasi. Yan. Brother Ricky Cruz Samson, alam mo yung pag nakikita ko itong bumabate, kumpleto kasama ang kanyang buong prayer group. From Francisco Prayer Group, Taytay Rizal. Kasama lagi ang kanilang prayer group. Yan. Kay Sister Flor Cunanan, good evening din po sa inyo mga kapatid. Thank you, Lord. At kay Sister Marisa Roraldo, hello po sa inyo, Sister. Yan. At kay Sister Connie Manala, hello din po sa inyo. Thank you, Lord. Si Jamie, ng babate. Oo nga. Thank Opo, Parating na daw, Sister Jamie, ang ang blessing mo. Importante po doon ay blessing po yun that coming from the Lord. Thank you, Lord. Amen. Sumasabay daw siyang sa pag-awit. Miss ka na namin. Thank you, Lord. Kay Sister Josie Umayam, yan. Thank you, Lord. Sister Janine, Sister Nins. Akayan. At hello kay Brother PJ at kay Ellie. See you sa Sunday, Sister Nins. Thank you, Lord. PM. Ayan, syempre, si Beron Patulay. Ayan. Patulay na ang anak niya ay kumanta ng Tuloy pa rin. Sabi Sister Veron, ang smart daw po ni Pastor Alex. Syempre. Bilis mag-isip. Thank you, Lord. Amen. At hello din po kay Brian. See you din sa Sunday, Bri. Sana makasama din yung anak niya. Si Daniel. Oo Magaling nga. din pong kumanta yon. At nagigitara at nagpapiano Oo, yun, diba? si Sister Pwede, Daniel. pwede. Yan. See you sa Sunday. Good evening, Leia Mendoza. Parang si Leia to. Hindi. Mendoza. Leia Mendoza eh. Batalyer si Sister Leia. Parang ito yung kay Sister Ku doon eh. Oo Si nga Sister pala, Leia oo. Mendoza yung nagluluto. Nag-a-assist kay Ay, Sister oo, Ku. Yes, Yun. natatandaan Thank ko you, na to. Lord. Hello, Leia. Oo. Kay Sister Marites de Rojas. Good evening po. Ayan. Wow, ito maganda. Kay Sister Julie Caray. Good evening, Sister Sally and her beautiful younger sister. Bigyan ng jacket kasi Sister. Tagasan po kayo. Thank you, Lord. Glory Thank to you, God. Lord. Ayan. At ganon din po kay Doc Edwin Lopez at kay Sister Tin. Ganon na rin kay Paulo, kay Bea at kay Hana. Sister Tin, see you on Sunday. Again? Kukunin mo yung fabric softener mo. Pag hindi ka nagpunta, may kalalagyan. Kaya pumunta ka. Yan. Thank you, Lord. Good evening, Sister Nani Dikitanan from San San Pablo. Good evening po. Hello po kay Sister Sally Flores. Ayan. Thank you, Lord. Good evening, Sister Nancy Colina. Sabi niya, good evening po. Ang ganda ng mag-ina, blooming pareho. Glory to God po yan. Glory to God. Tama. Yun ang the Opo. best. Glory to God po. Ayan. Sister Mercedita Lalog. Hello po sa inyo mga kapatid. Diyan sa Lipa Outreach. Thank you, Lord. Yan. Nag-comment na si Sister Veron Patulay. Hello, Comfy Fam. And hi to Sister Katri, Sister Sally, and Twin Jen. God bless. God bless din sa'yo, kapatid. Teka, alam ba nila yung Katri? Ano ba? Actually, Oo nga. Ano nga ba ang storya niya? Bakit Kasi ganito Katri? po yan. Pagka po sinabing katwin, di ba pag katwin, Kami yung katwin. sila yon. Pag sinabi niyang katri, kami Nakikisali po po yun. siya. Hindi, Pag joke. sinabi niyang Katri. kumars,
Si Sister Jamie Jamie. po yun. So may Ayun. mga code name na May tawagan lang explanation naman po. po. Ganun po kasi talaga pagka mga magkakapatid nga po sa Panginoon, di po ba? Yes. Amen. Ngayon, alam nyo na po. Ayan, thank you, Lord. Yung cut for daw, tinatanong ni Pastor Alex, Sister Baron. Sister Katri, gawan mo Comment na down ngayon below. Cut for. Thank you, Lord. Yan. Sister Carmela Tison is watching. Tison, Blessed Wednesday Bible Study, Comfy Family. God bless you all. Ayan. At hello din kay Sister Jeline Legaspi. Nakita ko si Sister Hazel, parang gumraduate Congrats sa kanyang panganay na anak, Sister Hazel. Sister Jeline, pwede na po kayong pumunta rito. Yes. Papaschedule lang po tayo. Opo, yung anak ko. Opo, yung anak po niya Opo, si Yes Hazel po, gumraduate Pwede naman po, pwede na po. Magsasabi lang po kayo ng papunta nyo dito para po makapdalaw din po kayo. Yes. Si Sir Senny Baez na nanay ni Sister Mau Datu. Amen. At ganun din po sa Karamba family. Good evening Wow. po kay O, Brother Jen. Bernie. Sige. Kay Sister Vivian. Yung mga kay anak. Nika. Kay Maika. Kay Raika. Kay Laika. Siya si Milo. Nasa Boracay po ba kayo? Comment down below. Ayan. Pasyal-pasyal din po pag may time. Ayan. Blessing po ni Lord yan. Thank you, Lord. Good evening, Sister Melba Di Maano. Ito yung pumunta dito sila, di ba? Last time. Sister Melva. Di ba, Brother Arnold? Sila ba yun? Ah. Melba Di Maano? Yung Yes, pumunta rito, Sister no? Yes, Melba. natatandaan ko sila yon. Salamat po sa pagpunta ninyo, mga kapatid. Ganon din po kay Sister Jerlyn Nuwas Sangkap. Good evening sa inyo dyan, mga kapatid. Thank you, Lord. Ayun, sabi ni Sister Jennifer Garcia, si Sister Karen ang may kambal. Thank you, Lord. Siya pala yung may kakambal. Si Sister Karen Hello. daw. Thank you, Lord. Good evening, Sister Arlene Simulata from Bulacan. Yes, at sa mga taga Bulacan po, hello po sa inyo. Ganon din kay Brother SLE Condo. Sila tita ko po ito, saka sila Brother Jim. Ganon din kay Sister Levi and Brother Jacob Ray Gicaro. Ayan. Thank you, Lord. Uy, alam mo ba na meron akong kaklase nung high school ako, na lagi po, kapatid po siya ni Sister Alice Mosquera, na lagi din pong nanonood sa atin sa Bible Study at sa ating GMJ. At mamaya babatiin ko po siya kasi birthday niya po. Ang nakakatuwa po kasi, napaka-small ng world na kaklase ko siya nung ako'y nag-aaral sa Pio del Pilar. Saan kayo nag-meet? Siyempre sa school. Sa prayer meeting? Sa prayer, sa prayer meeting sa school nga naman. Alam niyo, nakakatuwa talaga na imagine mo, matagal mo ng kaklase, nagkita kayo, and yet eto, magkakasama kami kayo sa gawain. Ayan, Amen. thank you, Hallelujah. Lord. Si Brother Mario Garcia. Good evening po, Comfy Family. Thank you, Lord. Ganon din, hello din kay Sister Jennifer Garcia. Thank you, Lord. At sa mga taga-Kalo Outreach, taga-Mendez, hello po sa inyo mga kapatid. Ay, si Brother Elmer Alaba, hello, she is watching. Meron din siyang isinabmit na kanta. Pero syempre, nakalinya yan. Huwag ka mag-alala. Yan ay bibigyan ng tuon ng ating Panginoon. Thank you, Lord, sa bagong mong awitin. Yan. Kay Sister Grace Blanquera. Tata Bert, kamusta ka na dyan? Sister Yoli. Alam niyo ba nga, na si Sister Sister Yoli din pala ay na-stroke din pala siya. Pero ang maganda nga nangyari sa kanya, hindi na-apektuhan ang kanyang paglalakad. Mild lang. Mild lang. Ay, So, thank thank you, you, Lord. Lord. Ngayon po, lagi rin po siyang nakakapanood. Kasi kaya ko nalalaman, kasi meron pong chat ang Lower South group na chat. nandun po sila laging nag-thank you, Lord. Lagi pong humihingi ng panalangin. Lagi po silang nandun. Kaya nakikita ko po sa Sister Yoli ay lagi po siyang active. Kaya thank you, Lord, sa healing din na nakamta ni Sister Yoli Blanquera. Thank you, Lord. Ganon din po sa mga taga Baguio. Kay Brother Bong and Sister Fritz Lailo. Yan, magandang gabi sa inyo dyan. Siguro malamig ngayon sa Baguio, ano?
palagay ko malamig. Kasi ngayon medyo malamig-lamig na sa atin eh. Medyo, oo. Nga. Punta Umulan tayo. nga kanina madaling araw eh. Oo nga, ayan, sige. Thank you, Lord. Si brother, ito, teka. RVE Panaginip. This is brother. Jim Oo. Escondo. Yan. Thank May you, palakpak Lord. pa siya. Oh. Thank you, Lord. Good evening po. Ganon din kay Ate Helen Nokum. Ayan, talaga naman si Brother Enol eh. Talagang thank you, Lord. Uy, andito siya. Nandito ba siya? Yeah. Sasabihin ko pa naman yung damit natin inspired dahil sa suot ni Brother Enol nung Ay, kasal oo. eh. Nakita ko yung suot nila nun eh. Akala ko K-pop eh. Ikaw ba akala mo sino? Ano sino ba yung mga K-pop? Pop K daw. Ayan. Si Sarah Geronimo yata ang kilala mo, Mi. Pop star. Ayan. Okay, Thank good you, evening Lord. to Sister Farah. Uy, ang galing ng kanta mo Kahapon. kahapon. Hindi. Sister Meron Farah. siyang kanta na kinanta niya yung kanta ni Doc Mon. Abangan po natin, di ba, yun. Brother Arnold? Abangan po muna. Tinranslate Yes, niya abangan sa po natin English yun. yung kanta ni Doc Mon Federe. Oo. Ano Glory din to to eh, God. sandali. Kaano ko rin to eh. Parang, Friendship mo siya? Hindi, teka. Parang ano ba yung tawag doon? Parang ano ko na rin siya. Parang na kaming byuda. Tama po pa ako? Byuda. Oo. Yes, katulad ko na rin Kala ko po siya. katwin mo din eh. Katulad ko na masaya kami. Kahit na wala na kami ng mga kapartner sa buhay, pero si Lord ang aming best Yes. partner in life. Amen. Thank you, Lord. Hello din po kay Tita Eteng, Cecilio, at ganoon din po kay Brother Michael. Good evening po sa inyo. Thank you, Lord. Parang pupunta po kayo sa linggo, ha? Di madami Tita po pala Eteng. tayo ngayon Sunday. Opo. At salamat din po pala kay Sister Tina, at ganoon din kay Sister Celeste. Doon sa prize po nila, binigay na nila kay Dwayne. Thank you, Lord po. Ayan. Good evening, Sister Millet Cruz. Hello, Laging Sister nanonood Millet. din si Sister Millet. Opo, talaga. Okay. Lady in Red. Brother Bobby Dungo. Brother Bobby Dungo. Ito Sa yung Paragon. Tiga Phil Estate siya, di ba? Yes, sa Phil Estate. Lagi ko rin po siyang nababasa. Lagi po siyang nanunood. Thank you, Lord, Brother Bobby. Si Sister Lady in Red. Sino yan? Sister Rita. Rita Manggao. Yan, ang ating kaibiga. Thank you, Lord. Sister Joy Belmonte is watching. Ayan. Thank you, Lord. Tita Joy. Sister Teresa Orubia. Hello po. Parehas ko na rin yan. Ang Parehas dami na po kayo? yatang nabibiyuda na pastor. Ah, Para pong maraming biyuda. May group chat daw po Oo ba ang nga mga pala. biyuda? O, yan, Ayan. kailangan magkaroon na tayo ng chat group, mga biyuda. May kanta dyan ah. Ano? Sabi mo, Di si ako Lord ang iiwan. Sabi mo, di ako pababayan. Sabi mo, di ako malilimutan. Sasamahan hanggang sa dulo ng daigdig. Minsan pa, sabi mo, sabi mo, di ako iiwan. Sabi mo, di ako pababayan. Sabi mo, di ako malilimutan. Sasamahan hanggang sa dulo ng daigdig. Thank you, Lord. Napakabuti talaga ni Lord. Walang katri Oo nga ang po ating eh. kulang ang ating kantahan. Yung pang-cut 4 daw po, kasama si Sister, Isasama na si natin Twin po Veron siya. Patulay. Kasama ka daw, sabi ni Pastor Alex. Dapat daw 4. Take note na yan ha, cut form. Cut 4 na. Napakasarap pong umawit kay Lord. Alam nyo, ito po ay nagbibigay po talaga ng sigla, saya sa ating buhay kapag lagi po tayong umaawit sa ating Panginoon. Amen. Kay Uy, Sister Sister Nora din, oh. Nora Lopez. Kasi ganito yan. Mm-mm. Si Sister Nora ay hindi po siya active sa Facebook. Pero ngayon nakita ko, active Ganon. siya naka-online, Oo, no? si Nora Sister Lopez. Nora So, thank you, Lord, Lopez. Sister Nora. Ipagpatuloy niyo lang po. Pagpatuloy. niyo po na Opo. maging active na po kayo para lagi po kayong nakakapanood ng ating GMJ Bible Study at saka Yes. Sunday Fellowship. Thank you, Lord. Good evening din kay Brother Christian Reyes. Ganon din kay Chikwa ko.
Chikwa. Rudy ko. Yes, si Ninong Rudy daw po, sabi ni Brother Arnold. Hallelujah. Brother Minda Lopez. Uy, maraming Sister nanonood Minda. na Makati Choir. Yes, Sister Minda Lopez. Kasi ganito po yun. Nakausap ko po sila last Sunday. Sabi ko sa kanila, pwede naman dumalaw. Kaya lang nga, medyo Schedule po. schedule lang. Opo. Mukhang gusto na nila pong kumawit uli kay Lord. Amen. Itong Opo, June kasi amen. po, puno na po. Ayan, thank you, Lord. Magsabi lang po tayo kay Sister Ria para po sa schedule Amen, natin. amen, amen. Thank you, Lord. Uy, Brother Jerome Golgota. Ito yung Taga Bulacan. Oo, yung magaling na anak na- ni Sister Maripas at Brother Jerry. sa kompi. Sa Comfy. Sa Anak-anakan. kompi, okay. Yan. Thank you, Lord. Ang galing ni Brother Jerome magkabisa, no? Sister Vanji Rosilio, good evening po. Thank you for watching. Sister Carmen Mahia, thank you Lord po. Lagi po kayong nakakapanood. At si Brother Larry M. Gaberia, si Kaka. Si Kaka. Hello Kaka. kay Kailan ka ba Christina. Kailan Katrina. ka babalik? Oo nga pala. Oo. Kay Christina. Teka, may tanong kasi KB. ako. Kaka, kailan ka babalik? Oo nga, Kaka. See you. At kay Sister Linda, hello po sa inyo. Thank you, Lord. Yan. Si Rinoa Amber Cordes. Thank you, Lord. Si Nanay Clement, ayan o. Nanay Clement Toledo, good evening po. Good evening, Nay Clement. At kay Ate. Hello, Yes. Ate. Kamusta ka na dyan? Miss na namin kayo, mga kapatiran. Yes. At kay Sister, ayan, Vanji Caraos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Brother Rick Orias and Sister Mel, hello po sa inyo. At Ate Marie Iwata, hello po. Thank you, Lord. Sister At ganoon din Rose. kay Doc Mon. Alam na ni Sister Rose. At Sister Daisy Goyena, ayan. Thank you, Lord. Sister Josie Inocencio. Thank you, Yes. Lord. Frederick Orias, Yan. asawa ni... Sister Mel, parang nabanggit ko Ay, na. oo, pala. Ayan, Thank thank you, you, Lord. Thank you, Lord. Lord. Sister Relly din, good evening po. Thank you for watching. Alam niyo, marami kayong nababati namin ngayon, mga kapatid. Kaya matutuwa ngayon ang ating mga kapatid. Si Sister Angel Pugay at kay Brother Gio at ganun din kay Si Gap. Gap. Yan, sabi niya, good afternoon kay Lord and sa lahat. Wow, tandem ang magnanay na maganda. Nako, Sister Angel, glory to God ulit yan. See you kung kailan man yan. Thank you, Lord. Kay Sister Josebeth Bares. Hello po at kay Brother Bricks at Brother BJ. Teka, may revelation. May revelation. Si Katri, eto po, sabi Pastor, si Sister Christine Roan Galang ang sis Kapor natin. Pastor, Si Tin. Na asawa ni Brother yun JJ. daw po ang Kapor daw po. Nako, kailangan mag-audition Naku, ka, paano Tin, ha? yan? Kailangan po medyo makasama na namin si Tin. Yes. Kay Sister Jeanette Aquino. Ayan. Thank you, Lord. Good evening, Sister Jeanette. At kay Sister Net Mercado, kay Brother Rod, at kay Sister Essie. Thank you, Lord. Sister Josebeth, good evening po, Josebeth Barres. Sister, Asawa ni Brother Briggs, diba? Bricks, Sister Elvira Corameng. Ayan. Thank you, Lord. Sister Melvi Tungkab ng ating Baguio. At hello din po kay Brother Edgar. Thank you, Lord. At kay Tita Menchi. Tita Menchi, kamusta ka na? We miss you na dito sa Comfy. Thank you, Lord. Sir Menchi De Leon, good evening. Kumusta Yes. ka na? Kumusta na kaya yung business niya? Ay, oo nga yung kanyang Oo, tindahan. Business na yan, Tita Menchi. Nakita Grabe, baka mo. maging groceries na yan. si Sir Amen. Menchi. Oo nga. Oo nga po eh. Kakaiba. Bakit po? Sige. Tanong, bakit daw po kakaiba ang sari-sari Ni Sister store ni Menchi? Sister Menchi? Comment down below. Yan. Kaya kung nakikita ninyo ang kanyang grocery, ang kanyang Yes. tindahan. Nakapost yan sa Facebook. Oo, nakikita niyo po yun. Yes. Si Sister Adelina Bacani. Ayan, thank you, Lord. Kay Mama Aida Garcia. Hi, Mama Aida. Brother Louis Belmonte, hello. Bilisan natin para marami tayong mabate. Sister
Felicity Isabel Vizcara. Yes, anak Si ni Sister Joanne to. Joanne. Hindi, si Joanne to. Siya ang gumagamit. Oo, syempre alam naman mag-Facebook na yung Oo anak nga, niya. yung kanyang Hindi pa pwede baby. yun. Brother Elmer Nokum, good evening. Oy, Brother Oy, Elmer, nandiyan ka pala. Hindi ba sa'yo? Hindi lumabas? Sino? Si Leo. Nanonood sila. Ayan. Thank you, Lord. Ayan. Thank you, Lord. Kay Sister Virgie Alamag is watching. Good evening po and God bless us all. At ganun din kay Brother Robert Ugalde. Ayan, Brother Robert. Thank you, Ate Lord. manggagawa yan, di ba? Yes, Brother Robert. Mm. Kay Sister Nonette Sera. Hello po, good evening po. At ganun din kay Sister Lita Lucero. Yes, Sister Lita Lucero. Sabi ni Sister Teresa Orubia Lim. Ayan. Amen daw, amen. Sister Cecil de Jesus. Teves. At kay Yes. Sister Ella. Ayan. Hello sa Sister Sister Joyce. Chem Garcia din. Sabi ni Sister Minda ko, thank you Lord po sa successful operation sa gallstone ni Arlene Nario, daughter-in-law po ni Sister Elvira Nario. Thank you Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ayan, Sister Olive Caray, sabi po niya, good evening Lord Jesus, Sister Sally, Sister Jen, at mga kapatiran. Tunay po, awit na kami para kay Lord. Thank you Lord, soon po yan. Yes, opo. Aawit tayong lahat sa Panginoon. Amen. Sister Joy D. Ricafort, good evening. At ganun din kay Sister Connie Caudilla. Ayan, nag-iisang ninang ko yan, si Sister Connie. Thank you, Lord. Sister Joy, Pangilinan Belmonte. Kay Sister Judith Cruz ng ating Tumana Prayer Group. Oh, ito, totoo na to. Lea Batalier. Ayan Siya na na talaga. yan. Ito na, Oo siya na nga. yan, siya na yan. Kay Sister Remy Cabral, kay Pastor Oying, good evening po. Kay Mami Tess, kay Pastor JB, kay Sister Cora, kay Pastor Ray Lau. Good evening po sa inyo. Pastor Fred and Sister Nilda Francisco, good evening po. Thank Pastor you, Lord. JB din. Sister Yes. Cora, batiin na natin. Sino pa? Sister Tess Viloria. Pastor Ray Lau, good Oo. evening po. Thank you, Lord. Inulit po niya. Recorder. Para kasi Dwayne Lee, ha? Sister Ayan. Chitro Riosa, good evening. Sabi ni Brother Jerome, pag-greet naman po, Sister Jen and Sister Sally. Brother Jerome, ha? Ginreet ka na namin. Hinati ka na namin kanina. Oo. Kay Taymundo Teho. Nakita mo Maricel yung- Balanggit, ito yung kapatid ni Brother Brother Dodi. Dodi. Good evening po. Yes. Sister Blessy Peneda. Ayan. Brother Raimundo Tejo. Yes. At kay Sister Maris De Castro, challenge ka ni Brother Ota na. Ready ka na. Yan. Nasa pabakuna sila ngayon kasama si Brother Joel. Okay. Thank you, Lord. Sister Sally Jugilon. Sir Judith Anake Cruz. Yes. Thank you, Lord. At kay Sister Josie Nacional. At ngayon, Teka, merong teka, mga... teka, sandali. Brother Edward Patrick Besite. Baka hindi mabati. Ano ba yon? Merong mga may kaarawan ngayong oo araw nga na pala. ito. O, sige, marami Yan. yun eh. Thank you, Lord. Sige, batiin natin ang mga may kaarawan ngayon. Unang-una, June 23, di ba? Si Brother Jeremy Abena, kapatid ni Sister Tata at ni Sister Jennifer Garcia. Sister Alice Ramajo. Yes, Sister Richel Montenegro sa ating Masalisi Prayer Group. Brother J. Morete ng San Miguel Padre Garcia. Sister Beth Donaggio. Ng ating Taytay. Si Sister Erlene Rosilio, birthday Yes, rin. oo. Sister Arlene Sebastian, ito po yung aking kaklase na 6 years old na ngayon. 6 years old? 6 years 60. mo ng friend? 60. 60. Okay, 60 years old. Ayan. Kay Joel de brother, las Alas. happy birthday. De At kay las Sister Isabel Milanes. Anak siya ni Abel. Tita Nakapatid Abel. ni Lisa. Na? Napinsan ko. At si Nanay Celi Ako ni Adun. Tita Sel. Uy, parang hindi ko nabasa si Tita Sel. Nandyan lang yan. Oo, nandyan lagi nga. yan Hi, si Tita Nanay Sel. Celi. At kay Nanay Alice Ramajo. Happy birthday. Kaya batiin po natin sila mga kapatid. Yes, Thank Sir you, Jam. Lord. Enjoy your special day. Happy
Happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Ayan, thank you Lord. At ngayon po, tayo po'y dadako na sa ating praise and worship. Ito po yung pinaka-aabang-abangan natin, ang pag-awit sa Panginoon. Amen. Sige po, tawagin po natin ang ating music ministry na nandyan po si Sister Maripas, Sister Andrea, Brother Andrew, and Brother David. Yan. Thank you, Lord. Thank you. Ihanda na po natin ang ating sarili sa pagsamba sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise God! Magandang gabi po sa atin lahat, mga kapatid. Amen! Lahat ay bibigay sa Panginoon kundi ating papuri. Salamat sa araw na ito pinagkaloob niya sa atin. Kaya bago lahat, palakpakan natin ating Panginoon. Yan, amen. Ibigay natin ang lahat ng papurit pasasalamat sa ating Panginoon dahil tayo'y pinagpala niya araw-araw, oras-oras, minuminuto, at segundo. Thank you, Lord. Ayan po, magandang gabi po sa inyo mga kapatid. Welcome po sa weekly Bible study po natin. Hello po mga kapatid, welcome po sa ating Bible study. Exalt the Lord our God and worship at His holy hill, for the Lord our God is holy. Amen. Amen. Ayan po. Sige po mga kapatid, awit na po tayo at patuloy po nating papurihan ang ating Panginoong Diyos. Yan po. Thank you, Lord.
Salamat, Panginoon, sa ginawa mo sa amin. Ang pagtubos mo sa aming mga kasalanan. Salamat sa dugo ng kordero. Salamat sa pagpapatawad ng aming kasalanan. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Di ko na pwede malimutan ang pag-ibig na iyong inilaan. Magbuhat sa krus nang ikaw ay lumisan. Tunay na pag-ibig ang iyong iniwan. Jesus, ikaw lamang ang tanging Diyos. Nasa kasalanan ko'y tumubos.
Good evening, Comfy family, sa lahat, sa news, sa North, East, West, and South. At sa lahat ng mga kapatiran din, sa lahat ng dako ng daigdig. The love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all. Nandito na tayo sa culmination ng Ten Commandments. At abangan nyo sa next week naman, it is about the kingdom living. But tonight, buksan natin yung kanya-kanyang Biblia sa pang-sampu. Ano ba ang mga napakahalagang bagay dito sa pang-sampu? Exodus 20 verse 17. Nakita na ninyo mga kapatid. Basahin ko sa atin. You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, or his male or female servant, his ox or donkey, or anything that belongs to your neighbor. The message of the Lord. Hallelujah. Mananalangin tayo. Lord, lahat po ng papuri, parangal sa iyo po lamang. Maraming salamat po sa patuloy na pagbibigay niyo po sa amin ng salita mo na aming buhay, aming guide, instruction on how to live a life that is pleasing to you. Wala po akong magagawa, Lord. Lahat po ng mamumutawi sa aking labi tungkol sa aralin, sa Ten Commandments, sa inyo po nagmumula ang karunungan, kaalaman, karanasan, and most especially, salamat sa mga mangangaral ng salita ng Diyos na hanggang ngayon aming pinakikinabangan ang mga insight revelation ng mga salita mo. Salamat po sa mga scholars of the Bible at salamat din po, lagi kami nabibigyan ng awat grasya para makapag-aral ng iyong salita. Ang fullness of anointing sa inyo rin po magmumula. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Okay. Yung bang Ten Commandments, is it really relevant today? Ito ba yung nawala na sa ano man tawag natin dyan, sa kalendaryo ng buhay ng mga tao ngayon? Kasi itong Ten Commandments ay, kung maaalala nyo, sa Matthew 5:17, si Jesus Christ hindi naman inabolish ang batas yung law. Siya ang fulfillment of the law. Dito sa Ten Commandments, taas ang kamay ng natupad ang Ten Commandments. Meron bang nakatupad sa inyo, mga kapatid? O, 2 kamay. Alam nyo, sabi dun sa Santiago 2:10, pag may na-violate kang isa, na-violate mo lahat. Kaya, sa awat grasya ng ating Panginoon Diyos, napakahalaga nitong Ten Commandments sapagkat ito'y magbibigay sa atin ng awareness o kaalaman na tayo'y wala sa kalooban na Diyos kapag hindi natin ito naunawaan. At ito naman ay kung ikaw ay nasuong sa mga paglabag dito sa kautusan o nasa kalagayan nito, ito naman ay by God's grace, mahantong ka para ikaw ay ma-lead sa cross of our Lord Jesus Christ. Kaya ito ay divine authority. It is a timeless, universal kind of behavior ng tao that will lead us to worship God, to have a life that is pious, at a life that is having a good relationship with fellow human beings.
Kaya ganun kahalaga itong Ten Commandments. Itong number 10, pag sinabing covet, kasi sa Biblia, sa New Testament, meron doon babala sa Lucas 12:15. Pero bago yan, tingnan natin yung mga nilalaman nito na ito'y kumbaga, it is a matter of fundamental importance. It is a matter of fundamental importance. Hindi lang, of course, sa Judaism o sa mga Hudyo, pero sa ating mga Kristiyano rin, napaka-fundamental itong mga kahalagahan nito. Bakit kanyo? Andito yung the greatest obligation natin is to worship only God. Diba? Naaalala niyo sa Matthew 4:10? Kasi ang panahon natin ngayon, ang daming mga tao na iba't iba ang kanilang mga dinodyos. Kaya nandito yung fundamental concern na dapat nating maintindihan na si Lord lamang, our Lord Jesus Christ, is the visible likeness of the invisible God. So, we worship the true God. Nandyan yung the greatest obligation is to worship ang ating Panginoong Jesucristo. Nariyan din yung the greatest injury to a person. Ano ba yung masasabi niyong pinaka-greatest injury sa isang tao? Andyan din yun. Alam niyo kung ano? Murder. Oh. Pero sa Bible, may higher level pa Kapag ikaw ay galit sa iyong kapatid, para mo na siyang minurder. O, di ba? Naalala niyo? Saan ba yan? Pakitingin niya, Matthew 5, ano ba yan? Tingnan niyo nga, sandali. Nako, mahalaga to kasi ang pinaka-greatest injury to a person is murder. Tingnan natin, sandali. Itong murder, ano ba to? Tingnan natin. Nakita na ninyo, mga kapatid, ang pagpatay dito sa very good, Minister Elmer. Matthew 5:22. Nako, sabi rito, if you are angry with your brother, para bagang may higher level pa pagdating sa ating mga Kristiyano. Parang katulad nung, so the greatest, ano yung sabi ko? The greatest injury na gagawin mo sa tao pag yan ay pinatay mo. Kaya sabi, do not murder. Regarding such, ito, maaaring kapag ikaw ay nagkubit sa mga pag-aari ng ibang tao o ikaw ay actually, meron dalawang nakapaloob dito hindi minsan napapansin. Kasi itong pinaka-10 utos, nandito yung greed tsaka envy. Hindi mo mamamalayan yan na meron kang greed or envy. May mga palatandaan yan later on. Kasi naranasan nyo na ba to dahil sa envy? Kasi ang envy, naalala nyo si Cain? Dahil sa tingin niya yung offering ni Abel, pinatay niya. Murder. So, nandito yung the greatest injury na magagawa mo sa tao, patayin mo. Pero pag ikaw ay galit pa lamang, sabi rito, if you are angry with your brother, you will be brought to trial. If you call your brother, you good for nothing. Nako. Para bagang, sa ibang version, parang raka ba? Parang sa pinakamadaling maintindihan pala, pag sinabi mo pala sa kapatid mo na you are good for nothing, para mo pala siyang pinatay. Brother, sobra ka naman. Kaya nga, napaka-fundamental matters of concern sa lahat ng tao dito sa lupa. Just imagine, kung ang mga tao hindi magiging ganito. Ang ganda ng pauri ng pamumuhay kasi ibinigay itong 10 utos para maging gabay ng Jewish nation. Tayo rin naman kakaiba tayo by God's grace, nandun tayo sa kalagayan ng a people separated for the master's use. Sa lagi kong nababanggit, a holy nation, a royal priesthood,
Pero hindi naman ibig sabihin na hindi na tayo nagkakamali o nagkakasala. Pero that is what we are called for sa 1 Peter 2:9. So murder pa lang, the greatest injury that you could do sa tao. Ano ba mga nakalagay dyan? So makikita rin natin dyan yung, ano naman yung the greatest injury sa family bonds? The greatest injury, andito rin. At may kaugnayan din ito sa panglimang kautusan dito sa G's, may connection. Alam niyo ba yung the greatest injury na magagawa mo sa family bond? Alam mo kung ano? Adultery. Andito. Kaya pag tinignan mo, kaya nga sabi ko, relevant ba ito ngayon sa takbuhan ng buhay natin sa mundo ngayon? Pag tinignan mo, parang baliwala lang ang mga maraming asawa. Parang baliwala lang yung, di ba sabi sa Bible nga na pag tumingin ka pa nga lamang na merong pagnanasa, elevate pa yung para hindi mo na gawin Saan ba matatagpo niya? Matthew 5, tingnan nyo nga uli. Di ba yung adultery? Wawasakin ng injury, wawasakin ng buhay ng pamilya. Sipin mo, pagka dito, you shall not covet yung wife's neighbor. Ano ba sabi dyan? Di ba? Neighbor's wife. Piro mo? Verse 28. Very good, Brother Bong. So, just imagine, pinoprotektahan tayo. Kaya nga sabi, ngayon pa lamang, mga magulang, bantayan niyo yung napapanood o yung mga tinitignan ng mga anak natin na nagkukulong sa kanya-kanyang kwarto, sa kanilang mga internet. Laganap ang pornography ngayon. Parang isang pindot mo lang. So ngayon, kaya nag-i-explore yung mga bata, kapapanood doon. Minsan, kaya tuloy ang nangyayari sa lipunan. Merong mga rape, may mga pinapatay, at gusto nilang yung kanilang napapanood. Kaya nga sinabi, mag-isip ka pa lang. Kaya nga yung babala, just imagine, kung walang, kaya yung family wawasakin ng adultery, ng mga maling uri ng pakikipagrelasyon sa tao na sexually, parang ganon. Dito nga, meron nga ditong bestiality. Kasi maaari nung unang panahon, meron ding sex sa mga animals Alam niyo ba yun? So, ang dami nitong, kung ito ay talagang ipapatupad, pero hindi naman ito ang means of our salvation, It is the reason for salvation. Itong Ten Commandments, because wala nga makatupad It demands righteousness. Pagdating ni Jesus Christ, it gives righteousness. Tinutulungan tayo. Merong Holy Spirit para magbigay ng kalakasan para ma-overcome kasi wala nang kapangyarihan sa atin ng kasalanan. Grabe ito. Itong ginagawa ng mga takbuhan sa mundo ngayon, mga kapatid. Kaya wawasakin nito ang pamilya nitong adultery. Kaya nakapaloob dito yung murder, stealing, nandito rin envy, greed Kasi hindi naman sa iyo yun pag nanasaan mo Tsaka nandito rin yung tinatawag na the greatest injury to commerce and law. The greatest injury, ano yun? Sa commerce and law. False witness. Bearing false witness. Diba? Sa commerce and law, di ba pag minsan witness ka, para hindi ka mapahamak or whatsoever, or justification, rationalization, magagaling di ba ang mga magkabilang panig na merong defense, merong plaintiff, ganito, ganyan. There are times na, siyempre, ikaw ay may kasalanan, halimbawa, mabibitay ka o kung ano man, o mapaparusahan ka. So minsan kukuha ka ng mga testigo para makaalpas ka. Yan yung mga takbuhan. Kaya sinasabi rito pa lamang,
Huwag kang magbeber ng false witness. Aapektuhan yung commerce. Andito yung mga ox, yung sinasabi. Kasi for the sake ng greed nga. For the sake ng greed. Mamaya yung envy, nandito rin yung covet Kasi para bang pinagnanasaan mo yung meron yung iba na hindi naman sa'yo. Pwede ka namang work hard and pray to God and ask God na mawala yung ganong magsisimula pa lamang, kailangan ma-recognize mo na. Kasi ang greed is a form of idolatry. Imagine? Nakapaloob dito yan sa kubit. Saan ba matatagpuan yan? Ephesians, 5? Pakisilip nyo nga, mga kapatid. Kung hindi ako nagkakamali, greed is a form of idolatry. 5:5. O biro nyo, yung greed, nandito rin yun sa kubit Hindi naman sa'yo. Pero pag nanasaan mo, di ba nangyayari yan sa araw-araw na pamumuhay? Kaya grabe itong Ten Commandments na to, mga kapatid. Parang pag tinignan mo, pero parang lawlessness na ang takbuhan sa society ngayon Nabibigyan nila ng katwiran, rationalization, justification, yung kanilang behavior or way of living. Kaya nilang to go around. Pero dito, emanate sa mga batas dito sa Ten Commandments Sa Hudyo nga, more than 600 ang mga na-extract dito Pero grabe mga kapatid. Kaya just imagine kung nauunawaan natin to. So hindi tayo mangangalunya. Kasi the greatest injury na gagawin mo sa family bond. Diba? The greatest injury that you could do to commerce and law. Meron pa. Pero meron naman pagpapala. It is the greatest obligation to the community. Do not lie. Truthfulness. Just imagine, kung ang mga tao ay namumuhay sa katotohanan, obligation natin tao yan na huwag kang maglalay, huwag kang magsisinungaling Just imagine kung ang mga tao hindi nagsisinungaling, nagsasabi ng totoo. Di ba? Iisipin nyo, kung sa anumang takbuhan, sa pribado man o sa hindi pribadong sektor ng society, kung laging may transparency and truthfulness, na hindi ka magsisinungaling, ang ganda ng takbuhan ng buhay. Kaso ngayon, may mga ulterior motives, so on and so forth, may duplicity, merong ganito, may mga ganyan for personal gains, kaya nakakapag-sinungaling. Pero ang obligation natin dito, truthfulness. Just imagine, kung a society, kaya nga kailangan kingdom living Kaya sa next week na yan, paano ba talaga mamuhay sa kaharian ng Diyos? Pero dito, ibinigay na Ibinigay na napakahalaga. Kasi, di ba, hinango sa Ehipto. Pero it does not necessarily mean na, kasi minsan, ang tingin, burdensome. Kasi merong bawal. Hindi, kalayaan nga to Freedom nga to Kung iyong maiintindihan, just imagine, ang gandang mamuhay, na namumuhay ka ng walang kasinungalingan. Di ba? Truthfulness, obligation natin yan. At ano pa? Yung the greatest injury, yung pagnanakaw. Yung hindi naman sa'yo pero nanakawin mo. Halimbawa, paano ba nakakapagnakaw na hindi sa'yo? Nako! Ngayon nga lang, ang daming mga ano yan? Yung sa mga credit card, ano tawag dyan? Anong theft yan? Hindi, meron tawag dyan. Nakalimutan ko PM nyo kami. PM mo ko. Yung sa credit card, nanakawan ka, hindi naman ikaw ang bumili. Pag nanakaw din yun Ang daming mahuhusay. Ano yan? Identity theft? Pwede rin. Nanakawin. Tama, Minister Elmer. Yung hindi naman siya yun Pero kukunin yung information mo para manakawan ka nung nung iyong pera. Kaya, bukod sa hackers, scammers, di ba? Kaya kailangan, watchful tayo. Di ba? Pero doon sa mga gumagawa nito, smart sila sa tingin nila. Kasi, smart kami kasi nakaka-earn kami ng money
na walang kapagod-pagod. Nakaupo lang kami, pindot lang kami ng pindot. So, be smart, sasabihin nila. Tama ba yun? Kukunin mo yung pera ng may pera, tapos nanakawin mo yung pangalan ng may pangalan? Makonsyensya ka naman kung sakaling mayroong mga ganun. Pero, hindi naman makukonsensya dahil nga, pag nasa takbuhan ng world ka, magaling ka. Yun ang tawag ng mundo. You're smart. Makakakuha ka ng madaling easy money, just imagine. Pero niloloko mo yung mga kapwa-tao, kukunin mo. So, ganito katindi to. What if hindi ka yung step nga doon sa huli, yung wag mong ikobet yung commerce ng mga ibang tao, pinaghirapan nila yun eh. Oo, hirap na hirap. Talagang they're working hard. Kasi ikaw, dahil matalino ka, mahusay ka, pero sa mata ng ating Panginoon Diyos, demonic yun, unspiritual yun, kasi merong underlying principle doon, yung greed, idolatry, tsaka envy. Kasi meron siya, ikaw wala, matalino naman ako, kukunin ko. Grabe ito. Kaya nga gusto ni Lord, itong divine authority, itong ating way of life, supposed to be, nandito nga sinabi nga Tingnan natin itong mga ilan na mga pagpapala supposed to be, na wag kang mag-covet. So again, it is relevant today. Although, Kristiyano lang ba namumuhay ng ganito? Marami rin naman mga hindi Kristiyano na pumapareha sa takbuhan ng buhay. Pero sa puso nila, may konsyensya kasi yun Their conscience dictates na kung meron kang sasalbayihin, mararamdaman mo yun kung meron ka namang natitirang kabutihan sa puso mo. Hindi ka mananalbahin ng kapwa mo Nabanggit ko sa inyo yung tsaka doon sa Ten Commandments, ipinakikita dito kung sino ang Panginoon Diyos. Okay? Hindi lamang kung ano ang gusto ng Diyos. Kasi ipinakikita niyo yung kanyang character, yung kanyang honor, His worth, His honor, and His majesty. Yan, ipinakikita niya. Hindi lang kung ano yung gusto niya. At tayong mga Kristiyano, isineset apart tayo sa takbuhan sa mundo kapag nandito tayo sa tamang pangunawa na huwag gagawin. Diba? So, tayo yun. By God's grace, na separated tayo. Set apart for the master's use. Ang mga Kristiyano, tayo dun sa 1 Peter 2:9 again and again. Sa ano pa ba mga pagpapala dyan? Itong pagsunod sa 10 utos, ito ba yung pag sinunod mo ako, mamahalin kita, sabi ng Diyos? O mamahalin kita, kaya ka sumusunod? Mukhang teka muna. Naalala niyo ba yun? Na ano ba dapat? Ano ba dapat? Yung sa... Kasi di ba yung yung mga Israelites, they cry unto God. Ang sabi ni Lord, I hear your cry. I will save you because I love you. Okay? I will save you because I love you. Salvation is not the reward for obedience. But salvation is the reason for obedience. Hindi sinabi ni Lord na, if you obey my commands, I will love you. Ang sabi ni Lord, if you love me, you will keep my commandments. Diba? Diba? O mahal natin si Lord, so i-keep natin yung commandments ni Lord. Yun na mga kapatid. O ito na yung mga ilang bagay na napakahalaga. Kasi ang greed and envy, nako. Sige, tingnan natin sandali. Ano ba yung envy? Alam ko, kayo rin, isuriin nyo Sa Bible, di ba, dahil sa inggit, pumatay. Totoo yun. Dahil sa inggit, pwedeng pumatay. Oo.
Oh, tsaka dahil din sa inggit, talagang minsan makakarinig ka ng mga masasakit na salita doon sa naiinggit. Because it burns, it binds, and it blinds. Diba? Pagka inggit na inggit siya. Kasi envy is a feeling of grudging admiration and a desire to have something that is possessed by another. Oh, na ano to? Pag nainggit ang mga tao, bulag na yun eh. Pag nainggit ang mga tao, bibihagi na siya. Tsaka nanggigigil yun, it burns. Pag nainggit. Kayo ba'y nakatanggap na ng mga masasakit na salita? Even to the point na may banta. Even to the point na talagang may physical. Even to the point na humantong sa korte. Pero pag tinignan nyo, ang root cause niyan, sige, isipin nyo, bakit kaya? So, tsaka yung envy, it is a spite, S-P-I-T-E, and resentment at seeing the success of another. Pagka meron kang resentment dun sa tagumpay ng iba, para bagang, minsan di mo ito mamamalayan eh. O, sabi mo lang, sample lang, siguro parang mababaw sa tingin mo. Bakit siya? Kabago-bago lamang, pero ganito-ganito ang kanyang mga nararanasan kay Lord. Oh, check mo yung puso mo, ha? Check mo yun. Kasi, salbahin demonyo eh. Pag binigyan mo siya ng konting puwang, papasukin ka niya sa puso, sa isip eh. Yung mga binibitiwan mo, hindi naman alam ng demonyo puso mo eh. Pero pagka nakita yung facial expression mo, babakbakan ka na niyan. Di ba, naalala nyo pa rin, mabilis lang. Di ba si Joseph tumakbo kay yung Potiphar's wife? Kaya wag mo nang paglaruan ng mga yung sa mga, halimbawa, may asawa ka na, halimbawa, wag ka nang pa-cute-cute, o kaya wag ka nang mga pa-blessing-blessing. Kasi, salba yung demonyo eh. Pagka meron something inside you, tumakbo ka na. O kaya, Lord, ayoko niyan. Wawasakin ng pamilya niyan. So, hindi mo namamalayan tong inggit, nakapaloob dito eh. So, do not covet yung mga possession ng iba. Pwede ka namang maging motivation mo nga kung tutusin. I-discern mo, Lord, ano ba itong nararamdaman ko? Naiinggit ba ako? O gusto ko lang makamtan din yung kanyang kalagayan. O di, pag-pray mo, Lord. Malamang yun talaga nagsunog ng kilay, matagal na panahon na talagang hard worker yun, hardworking tao yun. Kaya ganun. Tsaka talagang siyempre, si Lord naman nagbibigay ng blessing. Pero, siyempre, kailangan knowledgeable ka rin dito sa takbuhan ng mundo kung ano yung mga sa larangan ng work. Hindi ba? Hindi yung mga argabyado ka. So, yung envy, meron tong mga di ba naalala nyo sa Bible? Buksan nyo sa pag naranasan nyo to, teka muna, ayusin mo. Sa Proverbs 14:30. Sige, silipin lang natin mabilis. Proverbs 14:30. Sige. A heart at peace gives life to the body. But envy rots the bones. Yan. Pagka masasakit o nabubulok yung mga buto, dito? Nawawalan ka ba ng yung para bagang wala ka ng peace dahil sa loob-loob mo, bakit ganito ang buhay mo, sila ganito, ikaw naman ganyan. Teka muna, isipin muna, ano ba Lord yung dapat kong gawin? Baka mamaya, paglalaro ka ng demonyo, battleground yung mind mo eh. Sabi mo, in the name of Jesus, make it captive and obey the will of God. Make it obey the word of God. Kasi ang envy rin sa Mark 7:21-22,
For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, fornication, theft, murders, adulteries, deeds of coveting, and wickedness, as well as deceit, sensuality, envy, slander, and pride, and foolishness. Hindi makaka-inherit sa kingdom of God. Kaya, kasalanan yun, mga kapatid, sa James 3:16, ang envy. James 3:16. For where envy and self-seeking exist, confusion and every evil thing are there. Kaya pag parang confused na, makukonfuse nga dahil sa envy. Kaya pagka gusto mong excessive desire doon sa mga hindi tama, greed din yun. So, paano, mga ilang pamamaraan, meron ba kayong, aminin mo na, ihingi mo ng tawad kung meron mang inggit. Walang madudulot na maigi sa buhay mo yung inggit. So, acknowledge envy, recognize that pride is just the flip side of the envy coin. Yung pride, flip side pala ng envy yun. Oh, ha? You might not agree, pero tignan mo muna. So, replace. Paano bang papalitan ng envy? Generosity, tsaka compassion. Pwede naman Christian character. Di ba? Kaysa mainggit yan na mainggit. Subukan mo na lang maging generous. Wala na nga! Magiging generous pa ako. Paano mo makokombat yung inggit na yun? Hindi lang naman sa larangan ng materials para ikaw ay maging generous So, let envy fuel self-improvement. The appropriate one, the right way. Masama pa rin yun. Tatanggalin mo yun. Pero, it will move you to, para bagang, siyempre, you admire, para bagang dahil successful siya, di ba minsan, kung gusto mo, makakakilala mo naman to, kakwentuhan mo, baka mabigyan ka ng tip kung paano maging successful sa takbuhan ng buhay, sa kikimkimin mo lang at parang magmumukmo ka sa sulok. Di ba? Pwede naman i-replace mo yun na bakit ba siya naging matagumpay at ganito ang kanyang buhay. Yung pala, talagang nung walang tigil ng, alam mo ba, yung kanyang education, talagang hindi siya wardi-wardi. Talagang, kasi kapag ikaw ay nakagraduate with flying colors, yung company minsan, hindi ka ba nakaka-graduate, kukunin ka na Di ba? Kung tutusin Lalo na kung ikaw ay may takot sa Diyos, meron kang wisdom, di ba? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. O ang ganda. Pwede naman maging motivating factor mo. Yung, wag ka lang mainggit, maging motivating factor mo yung makakita mo admiration doon sa mga, tsaka yung, kasi pagka sa takbuhan nga ng buhay, di ba pagka meron ka, minsan nga, marami kang kaibigan. Pero pag wala ka masyadong kaibigan. Nangyayari ba yun? O wag naman maging motivation na marami kang pera kasi para marami kang kaibigan. Hindi, kasi kung ikaw naman good steward ni Lord at ang pamumuhay mo naman, ang pag-accumulate mo naman ang iyong kabuhayan ay nasa tama, the Lord is pleased with us. Ito na lang So, pwede naman. Tsaka, para mawala yung inggit mo, para bagang, ito, parang yung bang be grateful and count the blessing na meron ka. Pwede naman yun alam mo ba, konti lang, may nakita kang marami. Meron ka naman na wala doon sa mga marami. Ano yung meron ka na wala doon sa marami? Diba, minsan, ito na lang siguro.
mayaman ka o lagi kang mahimbing matulog. Di ba? Kayamanan din yun. Yung kalusugan mo, ayos. Kasi di ba, hindi ko namang minimenos-menos, di ba? Minsan may mga pera o maraming pera, pero hindi naman nakakatulog. O ano yung meron ka? Mahimbing na pagtulog. Pero sabi mo, hindi, pera pa rin. Bibilangin mo nga yung meron ka eh. Hindi kung wala kang pera, magdarasal ka. At hihingi ka ng wisdom kay Lord kung paano tayong tao ay mataas ang nilikha ng Panginoon Diyos in the image of God. So meron tayong karunungan. Hindi katulad ng mga hayop, di ba? Pagpipray, kaya yan. So, yung greed. So una, be thankful, be contented. And bibigyan ka ng wisdom ni Lord para yung pinabayaan ka na ba kung tutusin. Hanggang ngayon nga, 3 beses ka pa rin kumakain o 5 o 6 hanggang ngayon nga, bayad pa rin yung bahay mo. Yung inuupahan mo hanggang ngayon, bayad ka pa rin sa tubig. Hanggang ngayon, bayad ka pa rin sa kuryente. Di ba? Saan ang gagaling yun? Ang daming avenues ni Lord eh. Di ba? Pagka on your knees ka? Oo. So, tingnan natin. Ito na lang huli. Yung greed is a form of idolatry. Excessive desire to acquire or possess more. Para bagang merong analogy eh. Tingnan nyo ha. Pag ikaw daw ay nasa dagat, at halimbawa, naiwanan ka sa dagat o nasa bangka ka, pag uminom ka pala ng tubig ng dagat, alat, makakasama sa iyo yun eh. Parang uhaw pa ng uhaw. Lalo. So, minsan, meron kang insatiable desires. Excessive. Greed na yun. At ito'y merong avarice din. Kaya nga sabi sa Luke 12:15, then he said, watch out, be on your guard against all kinds of greed. A man's life does not consist in the abundance of possession. Naalala niyo itong parable na to? Yung parabagang yung mga kamalig, maglalagay siya ng kamalig dahil ang dami-dami niya. Ang dami niyang mga pera, ganito, ganon. Tapos biglang, ngayon, kukunin ka na ni Lord. Para bagang ang dami mong inaccumulate na material possession, nakalimutan mo na mag-invest sa iyong eternal life, yung relasyon mo sa Diyos. Kaya wina-warningan eh. Kaya baka mama yung life mo, pang dito lang. Hindi, in reality, pandito lang. Para yung mga posterity, yung mga angkan mo, they will live na stable at ma-enjoy ang life dahil sa pinaghirapan mo, so on and so forth. Baka mamaya, hindi ka naman nag-invest sa eternal life mo. Dito ginagawa yon. Kaya nga, watch eh. So, hindi sinasabing masama na magkaroon ng kayamanan because money is an amoral. It is neither good or bad, but it is how baka mamaya, ikaw na nagse-serve sa pera. Parang ganon. Hindi ikaw yung master na pwede mo siyang gamitin for the expansion of the gospel and for the benefit ng iyong mga mahal sa buhay at magbigay ng tulong doon sa mga nililid ka ni Lord, di ba? Pwede naman eh. Pwede naman, kaya babantayan mo eh. So, yung mammon nga yung mammon, delikado. Yung pursuit of gain. So, baka hindi mo napapansin, yung overly self-centered behavior. Yan, medyo hindi mo na mamalayan. Maskara yan ng greed. Overly. Yung envy and greed twins yan. Ang greedy people lack empathy. They are never satisfied. Ang greedy people expert in manipulation. Paano ma-overcome? Be content with what you have. Be thankful to God for the blessing He gives you.
And of course, work hard. Pwede naman. And yun na nga, bantayan natin. Kaya grabe itong ano na to. Itong number 10 na commandments. Kaya ano pa rin yan? It is relevant today. Just imagine, tayo ngayon ay meron ng new being dahil sa ating pagtanggap kay Kristo. Binigyan tayo ng newness of life. Live that newness in life and always be led by the Spirit of God in our lives. At itong ibinigay na gabay sa tao dito sa lupa ay ating matutubad by God's grace. In Jesus' name we pray, mga kapatid. Hallelujah! God bless us all. Thank you, Jesus. 2 Timothy